So, naranasan nila yung hangganan. Pero yung isda, hanggat meron silang kalayaan na gusto nilang gawin, no? At lumangoy nila ng lumangoy, doon sa loob ng aquarium, no? Ay meron silang kalayaan at naranasan. No? Now, ang Diyos po, no, ay yung kahalintulad ng nagmamayari ng aquarium. Ito yung nagmamayari. Bagamat yung isla ay malaya, nakakalangoy, no? Pero nilagyan ng may-ari ng hangganan. Yun daw po ang kapangyarihan ng Diyos. No? Tayo yung mga tao, no? Akala natin malaya tayo. Akala natin, di ba, nagagawa natin ng ating gusto. Bagamat nangyayari yun, lalo na sa panahon natin ngayon, di ba, para kung kamatayan, gawin mo, kung ano makakapagpaligayan sa'yo, gawin mo. No? Pero kung minsan hindi natin naisip na may hangganan yun. Meron yung hangganan kasi merong makapangyarihan Diyos. No? Na hindi maaari, na hindi tayo magtutulit sa Kanya. Hindi maaari, no, na wala tayong haharap, hindi tayo haharap sa Kanya, wala tayong haharapin na pananagutan sa Diyos. No? So kahit anong laya ng tao, so kahit anong gusto natin gawin ay nagagawa natin, meron pa rin makapangyarihan Diyos. So, na nakakakita ng lahat ng bagay na ito. Nagpapahintulot na makapag-desisyon tayo dahil hindi rin tayo ng kalayaan. No? Pero sa dulo nito, hahanap tayo sa Kanya. Meron tayong pananagutan, di ba, sa ating buhay, kung paano tayo ng buhay dito sa daigdig. So, bagamat malaya tayo na nasa natin ng kalayaan, pero merong Diyos na makapangyarihan sa Kanya. Merong Diyos na makapangyarihan talaga. So, pakisabi sa kapatid mo, meron tayong Diyos. Diba? Siya yung makapangyarihan sa lahat. At siya pa rin po ang Diyos na nag-ahari. At hindi natin siya kaya kalabarin itong basta, ipahigitan dahil sa makapangyarihan Diyos. Ang maganda po nun, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay Diyos din po na pag-ibig. Ito po ay pag-ibig. Hindi lang Diyos ng pag-ibig. Yung kasi ang Tagalog natin. Parang sa kanya nagmumula yung pag-ibig. Hindi. Yung Tagalog po natin ay hindi eksakto. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Hindi lang nagmumula sa kanya yung pag-ibig, sabihin mo ay pag-ibig. Sabihin mo ay pag-ibig. So yun ang kanyang katangian, yun ang kanyang likat. No? Kay Diyos na pag-ibig. So pag sinabi natin na Diyos na pag-ibig, ibig sabihin po, wala siyang nanaisin na makakasama sa akin. Wala siyang motibo, no, na masama. Ang lahat ng gusto niya ay maranasan natin as kung sino siya. Bilang isang makapangyarihan, no, pero bilang isang Diyos na pag-ibig din. Doon po yung tema natin, na meron tayong Diyos, no, na meron pagmamahal sa atin. Dahil siya ay likas, no, na pag-ibig. Doon nagmamahal. Kumbaga, hahatol siya, yes, pero yung paghatol niya, hindi po bias, pero hindi po may kinikilingan. Hahatol siya dahil wala yun sa pagmamahal niya, sa pagiging likas niya na pagmamahal. So yun ang tinitingnan niya. No? Yung pagmamahal na yun, no? Dahil kung likas niya, at mula sa pagmamahal na yun, no? Ay doon siya pumahatol. Doon po siya nagbibigay ng parusa, no? Pero doon din siya nagpapala. At sukatan ay yung pag-ibig ng Diyos. Kaya pakita ko sa kami mo, mahal na mahal ka na. Di ba ho? Meron tayo ng Diyos na nagmamahal sa atin. Iniibig tayo ng Diyos. Sabi po sa Jeremiah chapter 31, verse 3, natin ko kapag ito na basa. Jeremiah 31:3. So, kung meron po kayong sa English ko na lang mabasahin kasi lang ito yung Tagalog kahapon. Mas maganda sa English. Mabasahin ko po, sabi dito, the Lord appeared to him from far away. I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Grabe, no? Sabi ng Diyos, minamahal kita ng everlasting love. Yung pag-ibig ng Diyos, walang hangganan. No? Walang hangganan. Yung pag-ibig niya sa atin. Minamahal tayo ng Diyos na pag-ibig na walang hangganan. So ito yung
Dahil ng Diyos na maranatan po natin. Pero ang Diyos po ay nagkaroon ng kagustuhan na nakabase sa kanyang likas kung sino siya. Na hindi nakabase sa atin. Ano ba yung sabihin nun? Kasi kung ang pag-ibig ng Diyos ay nakabase sa atin, sutukungan tayo na Diyos. Yung mga matigas sa ulo ng tao, gusto natin gawin yung mga bagay na kung minsan nakakasaya sa atin, pero nakakasama. Diba? Mga bagay na nakakapagdulot sa atin ng kaligayahan, panandalian, no? Pero, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, no? Sobrang saya yata. Kita mo na Tangiyan ka lang pagbato. Tama diba? Parang kapal. Anak, Peter, ng maraming tubig. Maraming tubig na lumabas. Tubig na napakwat sa ako. Hanggang pinag-decade. Yan mo kumikapag sa Dreamer. Kung kami Parang nagpunta. bukog din. Hindi pero ay balik-balik ay napakwat. Kaya ang pag-ibig ng Diyos po ay hindi nakabase sa atin. Di ba? Pagka kasi nakabase sa atin, yung pag-ibig ng Diyos, marami kondisyon, di ba? Parang, sige, mamahalin kita pagka okay ka na. Ay, hindi mo muna buhay mo bago kita mahalin, di ba? Parang pagkaling sa asawa ko, di ba? Mga pawitan kami, parang bago kita yakapin, mali mo ako na. So, may kondisyon, di ba? Pagka ibig ng Diyos ay nakadepende sa atin, no? So, yung kondisyon na yun, kailangan mo muna i-satisfy, no? Kailangan mo muna gawin, ito pa rin, para maranasin yung pag-ibig ng Diyos. Pero ang maganda po sa Diyos, yung kanyang pagmamahal ay nakabalik ka. Namamahalin na tayo, kahit hindi tayo karapat dapat mahalin, dahil ito po ay nagsabi na nagmamahalin ako ngayon ng pangwalang hanggan. Yung pangwalang hanggan. Diba? Para sa mag-asawa, diba? Pagka, minsan, nagkakamali yung partner mo, nakakagawa ng mali, diba? Pinapatawad mo. Diba? Kasi nag-desisyon ka, namamahalin mo yung partner habang buhay. So, may pagpapatawad. So, ganun din ang Diyos, no? Ang pag-ibig ng Diyos ay nakadepende sa Kanya, hindi po sa atin. Dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, nag-desisyon siya, namamahalin niya tayo habang buhay. Pangwalang hanggan. Di pala habang buhay na. Pangwalang hanggan. Na pagmamahal. So, kaya tayo po ay nagkatala na sa Diyos. Diba? Sa pamagitan ni Adan at ni Eva. Naalala niyo po yun. Si Adan at si Eva, sinabi ng Diyos na huwag niyo kakainin ang bunga ng punong kahoy na ito ng kaalaman ng mabuti at masama. Diba? Pero anong ginawa po ni Adan at ni Eva? Sinuway pa rin nila ang Diyos. Diba? Kinain pa rin nila yun. Ako, may panunokso ni Lucifer, diba, na nagkanumaan sa paraito. Pero gano'n pa man, sinuway ng Diyos, at sinuway ni Eva at Adan ang Diyos. No? Pero nakabila noon, ang pag-ibig ng Diyos, hindi pa rin nawala sa tao. Kasi sabi niya, mamahalin niya tayo ng pagwalang hanggan. Kaya kahit na nagkasala na yung tao sa kanya, kahit buhay pa ang tao sa kanya, kahit nagkasala pa ang tao, yung pag-ibig ng Diyos, pinipilit pa rin tayo kabutin. Pinilit pa rin po tayo kabutin. Noong una, ginamit ng Diyos ang mga unang tao, di ba? Ang mga propeta, ang mga hari, ang mga judges, ang mga hukom, para abutin ang tao. May mga pari, para abutin ang tao. Pero dumating yung panahon na ang Panginoong Jesus mismo at nanak ng Diyos ang napalito para abutin tayo. Bakit? Kasi sinabi ng Diyos na mamahalin niya tayo pang walang hanggan. Hindi tayo binitawan ng Diyos. Hindi niya tayo kinuko. Na kahit sa kabila natin pagkakatala, binigay niya pa rin ang kanyang anak na ang ating Panginoong Jesus
para sa pamamagitan ni Jesus, no? Basta tumanggap ng lahat ng parusa, paghihirap doon sa krus, no? Para mabayaran ang ating mga kasalanan, ay matupad yung kanyang pangako na mamahalin niya tayo pagwalang hanggan. Grabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Siguro tayo pagka may tao na nakasama ng loob sa atin, di ba? Gusupuhan na natin eh. Ano ikaw sa atin? Di ba? Gusto bumati eh. Di ba? Pag nasaktan ka, alam ko ba yung tao, di ba? Parang ang tao na, napitik ka lang. Gusto mo batuhan na, di ba? Ibig sabihin, nasunto ka lang. Gusto mo patayin na, di ba? Kasi yun, dahil sa ating pagkakasala, no, nahaluan, no, yung katangian ng Diyos sa buhay natin. Pero kailangan pala, no, ang Panginoon, hindi po siya sumuho sa atin. Sa pamamagitan ni Jesus, no, tinupad niya, no, yung sinabi ng Diyos, no, na mamahalin ko kayo ng pamawalang hanggan. Pinigay niya si Jesus, nabuhay niya kasama natin, no, nagbutan siya doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran niya ang ating mga kasalanan. Kung basta ngayon, magkaroon tayo ng pagkakataon, no, na maranasan muli ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ko na. Mahal na mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Pakisabi nga ako ulit sa katabi niyo, mahal na mahal ka ng Diyos. Yun yung gusto na po na maranasan natin sa ating mga buhay. At wala ko tayong mahahanapan yan kundi po ang Diyos, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kahit ka maghanap ng mga bagay na makapagpupuno sa iyo, makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan sa buhay mo. Pero mga panandalian, pero hanggang hindi mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. So meron mong hinahanap ng right. Dahil ang hinahanap mo ay yung everlasting love. Everlasting love ngayon ng Diyos. Yung gusto niya na ipadama sa iyo sa buhay mo. So, paano po tayo tutugon sa pag-ibig na ito ng Diyos? So, pamagitan po ng pagdanas, sa tuloy na pagdanas ng pag-ibig. God's steadfast love. Kailangan daw po, bilang mga tao, ay maranasan natin patuloy yung pagmamahal na ito sa buhay. Araw-araw. Pagkatapos sa araw-araw. Yung everlasting love, no? Steadfast love of God, kailangan daw po naranasan natin araw-araw. Siyempre, kailan ito nagsisimula. Pag sinuko mo ang buhay mo kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, tinanggap mo niya sa buhay mo ng buong at kinilala mo na siya bilang Panginoon mo, ang napatawad ka sa iyong mga kasalanan, kung nabalik ka doon sa relasyon mo sa Diyos, no, na nahiwalay tayo, kung kanina tayo nahiwalay, bumabalik tayo sa relasyon natin sa ating Ama na pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Naranasan natin ang kapatawaran ng ating kasalanan at naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos muli. No? Na buo, na di tayo na buhay natin. Pero sa paglakad po natin sa araw-araw, kailangan daw po patuloy nating naranasan yung pag-ibig ng Diyos na ito. That this is steadfast love of our Lord. The steadfast love of our Lord. Sabi ko sa Psalms 103, 17-18, but the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's children, to those who keep His covenant and remember to His commandments. So this is from everlasting to everlasting. Sa may mga kung sa kanya, at nabubuhay ng matuwid. At nananatili ito doon po sa tipan ng pag-ibig na ito at tutupad sa kalooban ng Diyos. So, ang pagdaras daw po ng love ng Lord, that steadfast love of the Lord from everlasting to everlasting. Sabihin, patuloy mo nararanasan, walang katapusan, walang hanggan. So, pag-ibig mo na umaga, salamat po eh. Salamat po eh, buhay. Salamat. Siyempre, sa buong araw, kasama natin ang Diyos, sa mga pagpapalang na naranasan natin, sa mga biyaya, sa mga pagsubok,
sa mga panahon, hindi niya tayo hiwalayan, hindi na tayo may pagsubok, hindi naman sila nako na isang buhay na walang pagsubok, na habang lumalakad tayo sa daigdig na ito, may mga hinaharap po tayo ng mga pagsubok, hamon sa buhay. Pero gano'n pa man, ang uuuno tayo at ang nagbibigay sa'yo ng kalakasan ay ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal niya. At dahil alam mo, no, na yung pagmamahal ng Diyos ay walang kondisyon, hindi na bawasan, no? Walang hinihiling na kapalit, minamahal ka niya, no? Yun ang kanyang anak, yun ang kanyang anak. At hindi lang po yun, no? Paano natin lalakaran itong everlasting love nito? Kailangan po maranasan natin ang kondisyon at kaharian ng Diyos. The foundation of the kingdom of God is righteousness and justice. Righteousness and justice. So, sa panahon po natin ngayon na para bang walang takot ang paggawa ng kamalian, no? Pagdaraya, ang pagnanakaw, no? Wala kapayapaan. Pagkaganawa ng itsura ng buhay natin. Para maranasan mo ang patuloy na pag-ibig ng Diyos, kailangan daw po lumakad tayo, mabuhay tayo, na may katuwiran. Meron po na just after righteousness of that. Is katuwiran at Tarungan. katarungan. Katarungan. Katuwiran at katarungan. So, yun po, ang isa't na figuruhan. Pag lumalakad tayo ng may katuwiran at katarungan para bubuhay tayo ng tama, no? Ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy po natin na nananasan. So, kumbaga po, yung bahagi natin ay ating ginagawa pa natin. Para yung pag-ibig ng Diyos, no, ay lalo po na mga sa buhay. So, meron din tayo dapat ayusin sa buhay natin. Bagaman, mahal tayo ng Diyos na wala kondisyon, no? Pero kung ito mapatuloy na para natin, no, na sa toon ng buhay mo, kailangan lumakad ka rin, no? Nakayon din sa nalooban rin. At pangatlo po, kailangan daw po yung patuloy natin sa makinana. Makinana as next. Kailangan sa God. Kung sino ang Diyos sa buhay natin. So, totoo po yun. Kailangan matanggap po na araw-araw, di ba, yung kanyang steadfast love, yung kanyang pagmamahal. Tapos, pangalawa, kailangan lumakad ka, di ba, ayon sa kanyang kalooban, na may katuwiran, may katuwiran na sa Tagalog. Tarungan. Katarungan, no? Katarungan. And then pangatlo po, kailangan lumakad ka rin araw-araw na makilala mo. Life, ito doon po ang buhay na walang hanggan. That they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. And ito po yung buhay na walang hanggan. Makilala natin siya, magkaroon tayo ng kalaman kung sino ang Diyos sa buhay natin, kung sino ang ating maniligya, kung sino ang ating tatay, ang ating ama, at kung sino si Jesus. Yung kaalaman na yun, ang nabibigay sa atin buhay na walang hanggan. So, kaya mahalaga na araw-araw, nakikilala natin kung sino ang Diyos. Yan. Kung sino ang Diyos. Okay, ngayon, so araw-araw po na makilala natin kung sino ang Diyos. Having said that, sinilala po, having said that, kaya po may fellowship, Jacob. kaya po meron ganitong pag-isipod. Kaya po meron ganitong pag-isama-sama. Kargaan. Para sama-sama, no, na maranasan ang pag-ibig ng Diyos at makapagpaalalahanan ng bawat isa kung paano mabuhay sa ayon sa kalooban ng Diyos. So, maturuan natin ang isa't isa na makilala pa ang Diyos sa buhay natin. Kaya nakakailangan po tayo ng pamilya, spiritual na pamilya. Kaya nga po si Ate Sharon, matagal sa kulikin dito, sa loob ng 13 taon. Pero sa mga naging bunga ng mga anak sa pananampalataya, ng mga leader po natin ngayon, na sila naman po ngayon, ang ginagamit ng Panginoon na para naman po sa kanyang mga anak. Kaya meron po palitin. Kaya may pagpapatuloy sa pananampalataya. Kaya po ngayong umaga, masaya po kami na makasama sa po tayo ngayon. Amen? Pakikintihan naman po yung video na ako. Sama po natin ngayong umaga ang ilang mga kapatid natin sa Marina, sa mga Texas Live, o nakasunod po tayo ngayon. Pakito yung nag-represent ngayon sa dati. Sige,
May nahihiraman naman kasi inisip ko rin sila habang nagsisir ko sa inyo. So, anyway, so, salamat po kayo umaga sa ating pagsasama-sama. Sa kapatid, nasa taman ngayon, ano man ang kalalagayan mo, ano man ang sitwasyon mo, ano man yung mga hapon, buhay, ang gusto ng Diyos, maranasan mo yung patuloy na pagmamahal. Hindi na buwatan ang pag-ibig na ninyo sa atin. Dahil hindi nakadepende sa atin. Iba ng Diyos sa atin, base sa Kanya. Base sa Kanya na likas. Hindi ayaw sa ating katangian. Nung sinabi ng Diyos na mamahalin ko kayo ng pangwalang hanggan na pagmamahal, hindi ka nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa kanya sarili. Sinibitawan na ito dahil siya likas na mapagmahal. Kaya kahit tayo po ay nagkasala, kahit ngayon na mayroon pa rin mga bagay na dapat ayusin sa buhay natin, kahit ngayon, nakikita, di ba, nagkakabali pa rin tayo, nakagawa pa rin ng kasalanan, ang pag-ibig ng Diyos po ay laging nariyan para sa atin. Wala sa rin bang nais po, kung maranasan natin ang kanyang pagmamahal. Matanggap natin si Kristo, ng ating Panginoon, tagapagligtas, no? Pagpubos tayo mula sa pagkakasala, makatanggap tayo ng kapatawaran at buhay na walang hanggan, at pagkatapos doon, ay makalakad po tayo sa pag-ibig ng Diyos bilang kanyang mga anak. Makilala natin siya panalulunan, habang tayo po ay may buhay din sa daigdig, at makapamuhay tayo ng bumingan para sa Kanya, bilang kanyang mga anak, at maipatutunan natin ang ginawa ni Jesus sa buhay po natin, no? At patuloy po natin matanggap ang kanyang pamamahal araw-araw. Hindi natin. Pagkita natin mo araw-araw. Kung tayo kumakain sa araw-araw, gano'n din po ang pag-ibig ng Diyos na araw-araw po natin nararanasan sa buhay natin. Mahal na mahal tayo. Mahal na mahal. Hindi natin sabi, ang Diyos ko today, na tayo nasa karayan, siya na magbibigay. Enough Lord at everlasting Diyos. Tayo po tayo lahat, tayo po ay mga natin. Nagdulog po tayo sa Panginoon sa umaga ito. Pero sa bahan, ano man po ang ating sitwasyon, ano po ang ating kalalagayan ngayon, kayo po nakakaalam sa ating mga sarili. So, ano po ang mga bagay po na maaaring gumugulo sa atin o nagpapahinga sa atin. Hindi tayo sa ipaalala ng Panginoon sa atin ngayon, pumaga na mahal na tayo. At ang kanya pagmamahal po, natin nalakasan ang ating pagkain sa araw-araw. Pagkat natin dito sa oras na ito. Kami nakila doon, kami po ipatuloy na lumalapit po sa inyo. Marami po salamat, Lord. Sa 2 taon, Lord, ang iyong katapatan po sa gawain, Lord, ang pinasimulan sa lugar na ito. At ganoon po, higit sa lahat, sa mga anak niyo po, sa bawat isa na naninirahan sa lugar na ito. Lord, kilala niyo po ang bawat isa, Panginoon, at alam niyo po ang aming pangangailangan sa inyo. Ama, kung meron po sa amin na hindi ka pa nakikilala, Panginoon Jesus, bilang Panginoon at ang pagligtas sa naming buhay, hindi pa po naranasan ang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Lord, at pananumbahan sa inyo ang pagtanggap ng buhay na wala na ngayon. Dalahin ko po, Ama. Kaya niyo po na makapagbukas ka ng puso sa inyo, ngayong umaga, kapanayahan ka bilang kanyang Panginoon at pagkakatayin. Patuloy kayo, Panginoon, mamukap sa Kanya, ipadama ang pagyakap, kami pagmamahal, Panginoon sa Kanya, bilang yung pamalan. Bilang yung anak na nanunumbalik po sa inyo, at siya kapatahiwalay ko, magmula po sa inyo. Patuloy, salamat po. Salamat sa iyong pagyakap. Salamat po, Manalis. Bilang po sa iyong pangungusap. Salamat po sa iyong pagpasok sa pintuan ng puso, Lord, ay sumana ngayong umaga. Pinahin ko po paglago at pagkakilala po sa iyo. Kami, Ama, sama-sama po. Tatanggap araw-araw na yung pagbabahay. Lord, sa bawat isa, lumamat, may mga pinagdadaanan din po kami sa buhay, may mga hamon ng buhay ito sa amin, may mga pangangailangan, pero marami yung salamat. Minsan po, hindi nabawasan ang pagmamahal sa amin. Lord, hindi nyo kami kinunusgahan. Lord, sa aming kahilangan, sa aming Panginoon,
kami tinutugunan po ninyo, pinalalakas, Lord, pinupuno ng iyong pagmamahal. At tamahin po na namin kung ngayon, kasama po kami ngayon, tanggapin po namin ang iyong pagmamahal. Lord, ang iyong pinangako po sa kami, an everlasting love, walang hanggang pagmamahal, na nais yung aming maranasan, aming matanggap, Lord, at maranasan namin sa aming buong buhay, at kahit pagkatapos ng buhay ngayon. Salamat po, wala po makapag-iwalay sa amin sa iyong pagmamahal. Maraming po salamat. At salamat po ako sa iyong katapatan, sa iyong pagmamahal, at salamat sa iyong gagawin pa sa buhay ng bawat isang puso ko. Pinupuri ka namin, Ama, sa umaga nito. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Alam po namin na hindi ito babalik, Lord, sa inyo ng wala at buhay. Salamat po sa pagtatanim nito, sa mga matabanggol mga Panginoon. Ang buhay po, Ama, at sa pagkakaroon po, Ama, na yung malalim at personal na relasyon sa inyo, pamilitan ng inisip. Salamat po ng marami at patuloy ka na. Kasi po pinakamataas ng papuri na pangalan mo ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sa Lord. Yung pinagsasabi mga po. Tinubaat na po.